part of yung legitimacy na pinagkukunan ni VP Sara would be itong narrative nga na nakascore siya ng 80 for the first take in the bar exams. Of course, nagtuturo po ako at hango ako sa school na hindi pinaprioritize yung bar exam. So medyo hindi naman ganun kalaki yung impact sa amin sa UP in terms of yung lumabas yung grado na iyon. But I do think that it serves as a distraction. And I think a larger or plays into yung kritisismo na emerging ngayon, especially among academics both in and out of law, na masyado nang nagiging about the lawyers itong trial na ito. Ay, oo. So, kumbaga parang branding yung tanong na yon. Parang Well, ganun ang kahit pa paano ho. objective. Opo, no? And I think, kung gusto lang ipakita na may legal skill si VP Sara, of course, yung bar exam is measure na lahat naman po na naging abogado ay napagdaanan. So lahat po kami may bar rating. Pero yun nga po, at the end of the day, kahit 100% pa ho yung score ng isang tao, wala po siyang relevance doon sa, trustworthy po ba siya na public officer, which I think nakalilimutan na ho natin in the impeachment. Nagiging about, nakapasok po ba itong objection na ito? Naharangan po ba itong objection na ito? Yung cross-examination question po ba? Nagulat yung witness, and I think all of that hindi po siya pumapasok doon sa central question ng mamamayan na karamihan, 99% naman po hindi naman po nakapag-aral ng batas. Kung guilty po ba si VP Sara dito sa impeachable offenses or mayroon po siyang valid na depensa.